naging kultura na eh. Parang is no longer an exception. Parang nagsisimula kasi yan kapag wala napaparusahan. So, siyempre, nakikita ng mga sumusunod na, ay, lulusot naman tayo eh. So, it's a combination of all the factors that you mentioned, actually. Sir, where should accountability begin? Malacanang ba? Congress? Leaders. Mga leaders dapat magsimula. Yung responsibility at the very least, ano? Yung accountability, doon lang ito sa mga nagko-commit ng krimen o kaya ng corruption. Dapat maging held accountable at talagang magkaroon ng logical conclusion. Otherwise, pamamarisan talaga eh. Alam nyo, with all the yung mga brickbats, mga criticisms na tatanggap ni Congressman Libiste, pasalamat na rin tayo na merong Congressman Libiste na at least naglalahad ng mga nalalaman niya na lumalabas talagang maski sinong tamaan, maski mga kasamahan niya. No, I'm not referring to Kiko Barsaga, ibang level naman 'yon. At least si Congressman Leandro Libiste, being raw, very raw as he is as a politician, hindi yung para makapag-put on the spot sa mga iba't ibang personalities. Wag na yung may motibo siyang political. The mere fact na meron siyang sinishare sa media, sa atin, at least merong vanguard, merong ika nga parang deterrent na merong isa na talagang magsasalita come what may. Anyway, on the side lang ito, nag-message nga sa akin si Senator Legarda. Sabi niya kung pwedeng ma-advisean to at least calm down a little. In fact, nag-arrange ka ng meeting si Congressman Libiste with me. And yun ang request ni Senator Legarda kasi nga dumadaing daw sa kanya, sabi niya, bakit si Senator Lacson ganun din naman ang ginagawa, bakit ako ganitong katindi yung balik sa akin. So ito yung pagiging raw na hindi niya alam yung laro sa politika. Na siyempre pag bumabatikos ka, mag-expect ka rin na babalikan ka. Not necessarily totoo yung binabalik sa iyo, pero ilalagay ka rin sa position na maging defensive ka. No? Ako, I've stayed long enough sa politics to understand na mangyayari talaga yun. But Congressman Libiste, that's why, somehow, my heart goes out to him. Lalo nang dumaing, umiiyak daw kay Senator Legarda. Bakit ganito yung paniniralan sa akin? Alam ko, Senator Ping, dumaan din siya sa ganyan. Pero mas matindi raw yung balik sa kanya. So, sir, may intention na patahimikin si Libiste? Well, from several quarters, why not? Kasi nga, siyempre, tinatamaan sila. Di ba ganyan din ginawa sa akin ni GMA? Hanggang sa talagang nag-fabricate ng kung ano, Ador Mawanay, ginawa akong money launderer, ginawa akong drug lord. Ganyan, part ng ano yan eh. At that time, kasi neophyte din ako noon, I could not understand. But now, looking back, naintindihan ko na. Yung talaga yung laro eh. So, may schedule kayo na meeting with Congressman Leandro? Hindi pa na-schedule, pero noon pa yan eh. Noon pa nagre-request ng meeting. Dahil nag-worry si Senator Nangingi lang ng Loren. advice. Not through Senator Loren. Direkta naman siya. Meron naman ng number sa kanya. May number ako sa kanya. Kaya... Ano advice niyo sa kanya, sir? Okay, Leandro. Wag yung bara-bara. At sabi ko na rin kay Senator Loren na parang i-telegraph niya ng konti. Wag yung araw-araw nasa TV siya. Kasi di ba nakakaumay din. Okay, Marlon. Sir, initially, yung binabanggit niyo na 421 Ghost Parks, or less than that, initially sir, may figure kayo nun kung magkano? Hindi, sila yun eh. Doon nang galing eh. Kaya nag-extrapolate ako sa 30,000 kung 2.5% ang ghost. Tapos in-equate ko sa total amount na mga flood control projects. Doon lumabas yung pagkalaki-laki numero. And I remember, I recall, during the hearing, di ba kinonfront ko si Undersecretary Bisnar? And parang very reluctant, tentative yung kanya sagot. Hindi diretso.
yung pala at that time, he already knew na merong ganong pangyayari na mali-mali yung grid coordinates. Kaya hindi siya makasagutan diretso nun eh. Di ba umabot kami sa 471 kasi sabi niya may nadagdag pang 50 something. Pero very tentative ang sagot niya noon. Nahalata ko yun eh. Bakit hindi siya definite? And I know him kasi being a former police officer himself, na nakatrabaho ko. Alam ko, iba yung niya, hindi siya yun eh. When he was answering my question during the last hearing. So anyway, this will be clarified, as I mentioned earlier, sa Monday. Kasi sabi ko mag-ready ka because I'll ask you these questions. And you should be prepared with all the documents. And he and Secretary Dizon said yes. So alam na namin, tukoy na namin kung ano yung mga dokumento. In fact, the others, yung ibang dokumento, in advance na nila. But I want them to testify on the authenticity of those documents. And sir, yung previously sir, yung mga interviews sa mga Diskaya, they were saying the same thing. Meron kaming project sa mali yung grid coordinates nyo. Do you think coordinated pati yun, yung pag-cover up na yun? Hindi ko alam. Although, yes, I remember, may sinasabing mali yung grid coordinates. Although ako, I will maintain na yung case studies namin, yung 6 na nakuha namin mga ghost projects, yun, eksakto yun. Kasi hindi lang naman isang source ang pinanggalingan ng grid coordinates. Kinuha rin namin yung grid coordinates, hindi lang sa sumbong sa Pangulo, kundi sa DPWH website mismo. Kasi nasa open source naman yan eh. Alam namang i-research ng mga staff ko, yung sa open website, yung grid coordinates ng particular projects. Kasi may project description eh. So sa amin, tumbok namin, pag sinabi namin ghost, at least sa privilege speech ko noon, privilege speeches, alam namin ghost. Kaya with conviction yung delivery ko noon ng privilege speech.